Magandang hapon po sa inyong lahat. Andito po si Professor Tonton Conrera sa isa na edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook Live para sa mga friends ko at sa mga followers ko sa Facebook at sa mga subscribers sa YouTube channel ko ay syempre Team Replay. Pasensya na po at ngayon lang ulit tayo nakapag-live kasi nandito po ako ngayon sa isang workshop, seminar dito sa isang malapit na lugar lang sa Los Baños pero wala sa Los Baños. At nasa trabaho tayo mula kaninang umaga hanggang ngayong hapon at ngayon lamang po tayo nakapag-live. Pero tatlo po, babawi po ako sa inyo sapagkat tatlo ang ating pag-uusapan. Usapang insertions, resignation, at snap election. Talaga naman mga napakadaming nangyayari ngayon. Ah, Kaya kailangan usually pag isang episode ng Usapang Politika, isang topic lang tayo ngayon, tatlong topic ang kailangan kong pag-usapan. Unahin muna natin yung insertion kasi yan ay, marami ang naguguluhan dyan. Ano ba yung mga insertion na yan? Actually, pinaliwanag ko na yan sa inyo dito. Ulitin ko. Kaya tayo naguguluhan kasi ang insertion, ang tingin ng mga tao madumi, corrupt. Inuuna ko na sa inyo. Ang insertion sa budget ay normal na proseso yan sa isang sistemang katulad sa atin. Na kung saan yung budget, piniprepare ng executive o ng presidente ng ng budget, Department of Budget and Management. Yung National Expenditure Program, yan ay prepare ng DBM. Pagkatapos ipinapasa yan sa atin sa Congress. At ang Congress, siya lamang ang binigyang karapatan ng konstitusyon, ng power of the purse. So mayroon pong kapangyarihan ng Congress na magdagdag, magbawas, mag-insert, mag-delete, mag-modify ng budget. Basta ba, ito ay naaayon sa parameters. So yun po yung problema natin. Kasi yung insertion ay naabuso. Ngayon, hindi ibig sabihin na porket nabuso, generically mali na yun. Ngayon, ang nangyayari, nanggugulo tayo kasi ang ginagawa ng iba, sinasabi nila, ibang amendment sa insertion. Kapag daw, openly, ay pinanukalan ng isang senador, ng isang member ng Congress ng House, ang pagbabago sa budget, yan po daw ay amendment, yan po daw ay maayos. Pero ang insertion po daw ay yun yung palihim na pagsingit. Yan po ay maling-mali. Alam mo yun po maling-mali yan. Sapagkat ganito po, ang NEP, kapag yan ipinasa sa House, yun po tinatalakayan doon. At ang House, ang bawat miyembro nito, ang committee nito, meron po kapangyarihang mag-amend ng NEP. Pag ito yung naging General Appropriations Bill, batas po yan, pwede yung i-amenda. Paano mga kaparaanan sa pag-amenda? Number one, pwedeng mag-insert ng bagong item. Kunyari, may nakalimutan, may isang tulay na kailangan sa ganitong distrito. Sabi ng congressman, kailangan ko yan. So mag-i-insert siya. Insertion. Meron namang deletion, tatanggalin. Merong transfer, ita-transfer from one, yung pera to another item. Realignment, yan po ay mga amendments. Yung pag-aalis, yan po ay amendment. So insertion is a form of amendment. It is not different from an amendment. Ang nangyayari kapag sa House ay pinag-deliberate yan at yan ay na-approve, yung papasa yan sa Senado, may ganoon uling ganon. At pag na-approve, syempre magkaiba ang version ng Senado at ng House. Malamang. So kaya merong bicameral conference committee. At yung bicameral conference committee, mga kinatawan ng Senado at kinatawan ng mababang kapulungan, magtatagpo at pag-uusapan ko paano ma-reconcile ang pagkakaiba. Ngayon, paano natin ma-reconcile ang magkaiba kung hindi tayo magbabawas? Hindi tayo magsisingit. Di syempre, yung item kunyari, meron dito, wala dito, eh di iba palit yun. Magkakaroon ng insertion, magkakaroon ng deletion, magkakaroon ng modification, naroon ng realignment. Ganun po ang ginagawa sa BICAM.
At pag yung BICAM na pagtugma na yung version ng House at ng Senate, ibabalik yan sa Senate at sa House at iraratipika. Ang insertion pong mali ay yung insertion na hindi po transparent. Yung ibinulong lang, aprobado na ang BICAM, na-ratify na, isisingit, yan po yung may problema. At eto pa, hindi naman kasiguraduhan na kapag kahit open amendment yan, eh, hindi yan makukurakot. Kasi yung implementasyon, dun po nangyayari ng corruption. At kung minsan maging sa amendment ng senador o ng kongresista, pagdating sa open debate, kapag in-amend niya yan, pwede rin na, okay, amend ko yan, isisingit ko yan, at pag ina-implement yan, may porsyento ko dyan. Pwedeng ganun. So, hindi porket hindi secret yung pag-insert, ay maayos na. Magkaibang usapin yun. Yung isa yung proseso ng pag-approve ng budget, na kung saan maraming klase ng amendment at isa na dyan ang insertion, at yung isa naman kapag na-approve na, ay saka na magkakaroon ng mga tinatawag natin na hindi makanais-nais na gawain. So dapat naintindihan po natin yan. Hindi dapat natin pinagsasama ang mga kategorya. Ang problema po sa insertion o maging sa deletion o maging sa pag-realignment ay kapag yung budget ay na-approve na at na-implement na, doon na yung congressman o yung senador ay doon na mangungulekta ng kanyang commitment. Doon po. Ngayon, hindi po natin pwedeng sabihin na nangyayari lang yan sa mga insertions. Sapagkat nangyayari din yan doon sa amendments na maaring hindi in-insert. Di ba? At lahat naman klaseng amendment actually, yan ay pinalitan mo yung value, inilipat mo, na-realign mo, tinanggalan mo. So what's the point? What's the big fuss? The big fuss is because the implementation is the one that is corrupted. At hindi naman natin tinatanggi na ang mga congressman o mga senador, ang iba dyan, meron ng balak na maitim eh. Sa simula pa lang, sa plenary pa lang, isisingit na nila ang kanilang mga gusto dahil meron na silang naisip na pag ito in-implementa sa distrito ko, may contractor akong paborito. So it doesn't mean that just because it is openly debated, it is openly approved, that it's going to be implemented without any corruption at the end of the line. Naintindihan po natin yan. So yung si iba, sinasabi nila si Risa Hontiveros daw nagkaroon ng insertion. Eh, naturalmente, baka yun yung mga amendments sa inotor ni Risa. Pero hindi ibig sabihin na corrupt na yun. Huwag nyo kasing iniisip na pag word na insertion ay corrupted na. Lahat ng klase ng amendments sa budget na ino-offer ng House at ng Senate, yan po ay nasa forma ng insertion, realignment, deletion, modification, or substitution. Kasi amendment ka eh. Ano bang amendment? Palitan. At saka yung sa BICAM na lang, magkaiba yung version ng Senado at ng House. Paano mo yung pagtatagpuin kung hindi ka mag-insert, hindi ka mag-delete, hindi ka mag-modify, hindi ka mag-substitute? Aber nga, kunyari yung isa, 100. Yung isa may budget ang Senado pero walang budget ang House. O di, para mag-reconcile, some amount has to be realigned. Something has to be inserted. Kunyari, yung inapruban ng House ay walang tulay sa ganitong klase ng distrito. Sa Senate, meron. Kung mag-reconcile yan, it's either alisin yung tulay na yun, in which case, deletion, or isingit doon sa version ng House, in which case, insertion. Diba? Ganun kasimple. At, at, at itong insertion, importante diyan para magampanan ng mga members ng House ang kanilang obligasyon na magdala ng project sa kanilang mga distrito. Kasi trabaho nila yan eh. Trabaho nila mag-legislate. At doon sa mga nagsasabi na wala daw dapat pakialamang House saka sa Senate sa budget, kayo ho ay hindi nyo nalalaman ang struktura ng gobyerno natin. Ang budget is a law and it is crafted by the House and the Senate. So, therefore, may kinalaman sa trabaho ng Congress ang budget. Sabagat silang nag-approve niyan, alang namang yes lang ng yes yan. Di siyempre. At yan, kalalo na kayong mga nasa distrito, kinatawan ninyo yung mga yan, kaya
Yan ang mga magdadala ng pera para magkaroon kayo ng tulay, magkaroon kayo ng daan. Anong gagawin nila? Ang kunyari, ang prepare nila amin na sa Bagandaman ay walang tulay doon sa inyong distrito ay kailangan. Desyembre yung congressman magsasabi kailangan namin yan. So isingit nyo yan. So in-insert. Hindi ba? Eh kung hindi naman kinurap. Ang problema naman kasi doon na pumapasok yung corruption. Pero ba iwasan natin yung confusion sa kategorya? Hindi ba? Yon. Yun ang unang paksa natin. Ha? Malinaw po yan. Now, ang number two na topic natin, itong resignation ni Ping Lacson bilang Blue Ribbon Committee Chair. Alam nyo, malinaw na marami siyang nasasagasaang tao. Malinaw na maraming hindi natutuwa sa ginagawa niya. At si JB Ejercito at ang apat pang hindi nginala ng senador ay nagbigay na ng warning shot. Hindi sila natutuwa sa direksyon ng investigasyon ng Blue Ribbon Committee. Hindi sila natutuwa. Ngayon, bakit hindi sila natutuwa? Madaling basahin. Ang sinabi ni JB Ejercito, kasi hindi daw natutukoy ang tunay na mga salarin. Ano ba ang tunay na salarin? Sino ba yung mga yon? Baka kasi ang mga tinatamaan ng investigasyon ni Blue Ribbon Committee ay yung mga hindi tunay na salarin sa pananaw ni JB Ejercito at ng apat ng kasama niya. Maaring dahil mga senador din na kapwa nila senador, ang mga natatamaan. So, nagkakaroon na ganung klase ng pressure. Eh, lima ito eh. Ilan ba ang mayorya? 15. Sa pag umalis yung 5, 10 na lang sila. Kulang na sila ng 13 para maging majority. Hindi ba? So, that means it was a threat. JB Ejercito and his gang of five, you know, you know, in a way, threatened the majority. So, ang nangyari doon, walang choice si Lacson, bagamat sinasabi niya na na hindi naman yan konektado sa mga rego doon. It was because you know with all due respect to Ping Lacson, he was doing his job well, but apparently five senators didn't like the direction. So anong gagawin? So okay, he has to step down as the chair of the Blue Ribbon Committee to preserve the majority. Kasi ano man gusto nila, lumipat yung 5 doon sa minority na maging 14 sila, ay di balik na naman yung si Marcoleta bilang siya yung chair ng Blue Ribbon Committee. 'Di ba? Magiging Senate President si Alan Peter Cayetano at madodominate naman tayo ng mga pro-Duterte senators. So that was really a defensive move on the part of the Senate majority, particularly Senator Soto and Senator Lacson. That Lacson had to sacrifice and resign. Pero ito nga ang problema eh. Akala siguro nitong mga natatamaan nanalo sila na si Senator Lacson, hindi na siya ang Blue Ribbon Committee Chair. Eh ngayong hindi na chair ng Blue Ribbon Committee si Senator Lacson, mas magkakaroon na siya ng mas kalayaan na mag-expose pa. Hindi na siya kailangan magkaroon ng burden ng fairness and kasi pag presiding officer ka, syempre meron kang konting expectation sa'yo. Wala. So, at ang ipapalit daw, baka si Kiko Pangilinan. O, hindi ba? Di ganun din. So, in a way, itong mga senador, kailangang umayos sila. Kasi parang lumalabas ang pinuprotekta nila kanilang mga interest na, hindi ang interest ng bayan. Mag-ingat-ingat ang mga senador, baka sa susunod na hindi na makahintay ng taong bayan, baka sila nang talagang sugurin ng mga to, hindi na ang Menjola, hindi na ang Luneta, at hindi na ang EDSA. Diba? Baka sa Senado na. Baka doon naman ang kailangan. Silang kalampagin. Kasi parang puro drama na lang nangyayari sa Senado. Parang mas maayos pa ang takbo ng House of Representatives eh. Kasi tingnan mo naman sa House, hindi na kailangan pang patalsikin si Martin Romualdez, nag-resign. Si Saldico, nag-resign. Itong sa Senado, Diyos ko, mga kadramahan. Kailangan pang magkudeta para mapalitan si Escudero. May mga yun yung point na parang minsan makikita mo na parang nakakagulat din na ang House dati parokya lang tingin natin, napaka-myopic ng mga tao, tunnel vision, pero sila pa yung parang mas mature. Ang talang itong Senado, Diyos ko, tingnan mo na lang ang kartehan. Diba?
You are really, disappointing, guys. You're supposed to be the Senate. Hindi dapat kayo parokyal mag-isip. Tingnan mo, napaka-partisan. Anyway, related din sa Senate, itong ikatlo natin pag-usapan. Snap election. Sabi ni Senator Cayetano, mag-snap election na lang daw. Mag-resign na lang daw presidente, vice presidente, lahat ng senador, lahat ng member ng House. At mag-eleksyon at wala dapat daw incumbent na tumakbo ulit sa dating posisyon. Parang, teka muna, unang-una, hindi yan legal. Walang ganyan sa konstitusyon. Guguluhin lang natin sistema. Walang provision sa konstitusyon na nagsasabi na magkaroon ng snap election. Nung panahon ni Marcos, ni Marcos Sr., kasi siya na, siya nung time niya yun, martial law powers niya yun. Residual yun ng kanyang martial law powers, pwedeng snap election. Pwede siya magpatawag. Yun, wala naman walang pipigil sa kanya. Diba? Ngayon, sa saling ng batas natin, walang procedure ng snap election. That is an unconstitutional move. No, si Senator Cayetano, papapansin. Sa totoo lang. But he know very well that is something that is so extraordinary. Mag-election ulit, gagastos ulit. Di ba? Tapos okay, pagpalagay na. Yun daw kasi daw ang magiging solusyon sa korupsyon. That's not true. Kasi itong korupsyon na ito, hindi ito confined sa mga elected officials. May mga DPWH dyan. May mga kontraktor. Hindi naman tumatakbo sa eleksyon yan. Sa susunod na eleksyon, pag ano, makayan mga kontraktor, sila na yung tumakbo, sila na yung magpupondo. Sila na tatakbo mismo. Kasi hindi na sila pwedeng pagbawalan. Di ba? So, hindi problema, ang problema na, hindi ugat ng problema ng ito hindi solusyon sa problema yung snap election. Ang solusyon sa problema ng katiwalian, yung pagpapairal sa batas, yung kasiguraduhan na ipapatupad ang batas, makakasuhan kung sinong dapat kasuhan ng mapaparusahan, the certainty of punishment, the certainty of prosecution, yun ang magpapaayos sa mga tao. Hindi may snap election na yan, panggulo yan. Tsaka, ang drama, hindi nabigo sa kudeta. So ngayon naman, snap election naman ang ititest. Hindi, anong ginagawang laro ang ating politika? Hindi tayo laruan dito. Pwede ba? Umayos nga kayo. Huwag niyong i-push ang pasensya ng mga tao. Huwag niyong isagam ang kabaitan ng mga Pilipino. Huwag niyong ubusin ng pasensya ng bayan. Magtrabaho na tayo. Ayusin natin ang sistema sa pamamagitan ng pagpapairal sa batas. Kasiguraduhan sa prosecution. Kasiguraduhan sa kaparusahan. Yan ang tiyak na magbibigay ng solusyon sa problema ng katiwalian. O sige, andyan na lang muna ako. Sana nakapagturo sa inyong kaisipan at plus ko yung mga puso at napabagong panahon sa buhay, lalong-lalo sa usapang politikal. Dahil sabay sa akin ang Lasal, teach mind, touch heart, and transform lives. At sana nakapagsilbi ko sa bayan dahil sabi sa akin ng UP, serve the people. O, kita-kita na ulit sa Miyerkules, ha? Sige. Ay, nako. Marami talaga nangyayari sa ating bayan. O, sige na nga. Laging sinasabi, UP naming mahal. Ano mo Lasal? Bye for now. See you Wednesday.